tao at sa mga mapakiapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling. Ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas at apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. So aliwanag po, bakit dadalhin sa dagat-dagatang apoy? May mga binanggit na dahilan, kasalanan. Ang sabi ng Biblia, walang matuwid, wala kahit isa. Walang nakatatalastas, walang humahanap sa Diyos. Silang lahat ay nagsilhis at pawang naging mga walang kasaysayan. Walang gumagawa na mabuti, wala kahit isa. Sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nangakabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Patulan din natin ang 1 Corinthians 6 verse 9 and 10. Para patunayan ko po sa inyo mga batid, napakahalagang maalis ang kasalanan. Sapagkat kapag hindi maaalis ang kasalanan, hindi rin maaalis ang kaparusahan. Ang kasalanang hindi naalis, ang parusay hindi rin maaalis. O hindi ba ninyo naalalaman na ang mga liko, sino mga liko, ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Yun ikang mga liko, hindi pupunta ng langit. Kung hindi ka palangit, iti pa imperno, huwag kayong padaya. Huwag na tayong mag-alibay, huwag na tayong mga tuwiran. Talagang ang makasalanan, hindi papalangit. Ganun lang kasimple yun. Wala nang paligoy-ligoy doon. Kaya kung ang kasalanan mo hindi maalis, hindi ka talaga palangit. Pa-imperno ka. Ngayon, ano yung mga kasalanan binanggit? Huwag kayong padaya kahit ang mga mapakiapid. Ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan, ni ang mga mangangalunya, ni ang mga nangbababae. Alam niyo ba yung nangbababae diyan, hindi klaro sa Tagalog. Ang ibig sabihin niyan, babae na nangbababae. Yan ang ibig sabihin niyan, babae na nangbababae. Ano pa? Ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki. Ano ang dinidiin dyan? Katumbuyan at kabaklaan. Yan ay mga hindi palangit. Kaya dapat maalis yun. Alam niyo ba, kapag ang mga kasalanan tinutukoy ng Biblia ay hindi naalis sa panahong ito, pag namatay ka, hindi ka palangit, pa-impyerno. Bakit? Hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Ituloy natin ang verse 10. Ni ang mga magnanakaw, lalo yung mali-malita. Ni ang mga masasakim, ni ang mga manglalasing. Huwag yung mga maliiting kasalanan ang maglalasing. Yan pala'y mga hindi rin magmamana ng kaharian ng langit. Kaya dapat ngayon pa lang ipinaalis na yan. Dahil kamatayan lang ang nag-aantay sa atin, isusugba na tayo sa dagat-dagatang apoy. At yun ay walang hanggan. Bakit? Ang makasalanan ng kanilang bahagi, dagat-dagatang apoy. Hindi sila magmamana ng kaharian ng langit. Ano pa? Manglalasing, ano sabihan? Niya mga magnanakaw, niya mga magsasakim, niya mga manglalasing, niya mga mapagtungayaw, niya mga manglulupig, ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Klaro ho ba? Kaya napakahalaga mga minamahal. Ikaw man ay ama, ina, young people, babae, lalaki, anumang kalagayan mo. Antiyak, makasalanan tayo. Pero salamat, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis. Amen? Nag-aalis. Ano ba ibig sabihin, Pastor, nag-aalis? Pag sinabing inaalis niya ang kasalanan, pinasan niya ang kaparusahan ng ating kasalanan. Ibig sabihin, inaalis niya ang ating kasalanan nung ito'y kunin niya at kinamatayan doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya mga kapatid, ang makapag-aalis ng iyong kasalanan, hindi baptis, hindi binyag, hindi bautismo, kundi si Jesus na nagdala ng iyo at aking kasalanan, kinamatayan doon sa krus ng Kalbaryo, upang kung sasampalataya ka, hindi ka na pa impyerno, kundi tagapagmahal ng kaharian ng Diyos. Bakit? Inalis. Amen? Ang mag-aalis, mga kapatid, hindi ako, hindi ikaw mismo, hindi ang sino man, kundi yung nagpasan ng parusa. Ito
pag sinabing pag-alis ng kasalanan, binayaran niya ng lubos ang kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Ibig sabihin, yung kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo ay pangbayad sa ating kasalanan. Kaya kung sa asampalataya ka, inalis, binayaran, dinala na niya ang ating kasalanan. Yan ang kordero ng Diyos. Pag sinabing inalis niya ang hatol at pagkakasala ng lahat sumasampalataya sa Kanya. Hindi ka na hahatulan. Bakit? Inalis na eh. Ba't ka pa dadalhin sa impyerno kung inalis na ang kasalanan? Ba't ka pa ibibilang ko kung napatawad ka na? So, hindi na tama sa Diyos na dalhin ka pa sa impyerno kung ang iyong kasalanan ay nabayaran na. Kaya makinig kayo. Ano? Mahalagang maalis. Pero ano ang ibig sabihin na alis? Pinasan niya ang kaparusahan ng ating kasalanan. Binayaran niya ng lubos ang kasalanan sa magitan ng kanyang dugo. Inalis niya ang hatol at pagkakasala ng lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Inalis niya ang hadlang sa pagitan ng tao at ng Diyos upang magkaroon ng pagkasundo sa Kanya. Ibig sabihin, mga batid, ang sino sumasampalataya ay diretsyo ng pupunta ng langit. Bakit? Wala nang kasalanang humahadlang. Ngayon, balik tayo sa John. Naintindihan mo ba? So please, tayo ay magpakababa at magsisi. Manampalataya kay Jesus. Bakit? Siya ang nag-aalis. Hindi school. Hindi bilangguan. Hindi taas ng edukasyon. Hindi kabaitan, hindi binyag, hindi bautismo. Ano sabi? Narito. Balik tayo sa John 1:29. Ating bulayin, ating hiwag-hiwagin. Nang kinabukasan ay nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya at sinabi, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. Kaya ka ng Diyos alisan ng mga kasalanan kung ang kordero ng Diyos iyong tunay na sasampalatayanan. Liwanag ko ba? Gusto niyo bang kayo pag namatay palangit? Siyempre, wala namang tawang ayaw sa langit. Pero kahit gusto mo ang langit, pero ayaw mo sa paraan ng Diyos, hindi uubra yun. Tama ba? Parang lalaki na ligaw sa babae, mayaman yung lalaki. Kaso lang, damatans. Ang natitipuhan ay teenager. Pinagsama ng Alma Moreno at Lorna Tolentino. Ganda, no? Ang sabi ng lalaki, lahat ng aking pag-aari magiging iyo. Ibigin mo lang ako. Ang sabi ng babae, gusto ko ang kayamanan mo, pero ayaw ko sa iyo. Ano mangyayari doon? Hindi mapapabigay ang kayamanan kung ayaw mo mismo doon sa may-ari ng kayamanan. Gusto mo sa langit. Gusto mo sa langit, pero ayaw mo sa paraan ng langit. Paano mangyayari yon? Gusto mo pumunta ng langit, may paraan nga Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis. Kaya walang shortcut, walang long cut, walang diversity of way. There is no such different ways, only one way. Narito ang kordero ng Diyos. Maliwanag ho ba? Ngayon, una, sa ating pag-aaral, sa John 1:29, ang kordero ng Diyos, ang korderong itinuro, ang korderong, Tagalog ho tayo, ang korderong itinuro. Pag sinabing itinuro, balikan natin talata. Nang kinabukasan ay nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya at sinabi, narito ang kordero ng Diyos. Kumbaga, pinipresent niya, behold, the Lamb of God. Ibig sabihin, ang itinuturo ni Juan na makapag-aalis ng kasalanan, sabi niya, behold, the Lamb of God. Itinuro niya ay
si Kristo. Therefore, mali ang tagapagturo. Narito ang binyag na nag-aalis ng kasalanan. Wrong. Wrong. Ang sabi ni Kristo, behold, the Lamb of God. Ang itinuturo niya ay si Jesus. Bakit? Si Jesus lang talaga ang pwedeng mag-alis ng kasalanan. Bakit? Siya nagdala, siya naparusahan, siya namatay, siya nagbayad. Gusto niyo ba maligtas? Sino itinuro? Behold, narito. Wala tayong tinuturo ditong iba. Hindi natin tinuturo na magbaptis ka para ikay pumunta ng langit. Maraming baptis pa, impyerno pa rin. Bakit? Naging baptis lang wala naman kay Jesus. Maraming ganyan. Si Judas ay membro ng iglesia ng Panginoon, pero si Judas ay nasa impyerno. Hindi relihiyon ang magliligtas. Kaya nga ang tinuro ni Juan, behold, ito, ang kordero ng Diyos. So, ang tinuturong nag-aalis ng kasalanan ay walang iba, kundi ang Panginoong Hesus. Itinuro ni Juan Bautista si Jesus bilang tanging tagapagligtas. Ang kaligtasan ay nagsisimula sa pagtingin kay Jesus. Kasi, behold, narito, tingnan ninyo. Wala tayong ibang titingnan, kundi nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Tingnan po, sabi po ng Isaiah 45:22. Isaiah 45:22. Kayo'y magsitingin sa akin at kayo'y mangaligtas. Kaya sabi ni John the Baptist, behold, tingnan ninyo ito. Hindi niya pinatitingnan si Maria. Hindi ang Pope, hindi ang pastor, hindi ang relihiyon. Behold, the Lamb of God. Kayo katitingin para maligtas? Kay Jesus. Please lang, huwag kayong malilito. Kung ang tagapagligtas ay 1,000, nakakalito. Pero kung iisa, bakit ka malilito? Si Jesus lang. Pag sinabing lang, siya lang. Tanya, narito ang kordero ng Diyos. Na nag-aalis. Mahalagang maalis. Bakit? Hindi magmamana ng kaharian ng langit ang makasalanan. Pupunta ng impyerno ang makasalanan. Kaya dapat ang kasalanan maalis. Pero sino tinuro ni John the Baptist? Behold, the Lamb of God. Narito ang kordero ng Diyos. Klaro ba? Gusto niyo ba pumunta ng langit? Sino ay tinuturo ni John the Baptist? Ang kordero ng Diyos. Si Jesus. Ako, alam kong ako'y palangit pag namatay. Bakit? Walang kasalanang hindi niya kayang alisin. Dahil sapat ang ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. At siya, sabi ang talata nag-aalis. Adi manampalataya ka diyan. Tama? Kung manampalataya kay Jesus, ligtas ka. Bakit? Ang kasalanan mo inalis. Doon sa John, balik tayo sa John. Tingnan mo natin sa John chapter 3, verse 14 hanggang 16. Tingnan nyo At kung paanong itinaas ni Moises sa ilang ang ahas, ay gayon kinakailangang itaas ang anak ng tao. Verse 15, upang ang sinumang sumampalataya ay magkaroon sa kanya ng buhay na walang hanggan. Sapagkat gay na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ano ba ang konteksto niyan? Sa panahon ng katigasan ng ulo ng bansang Israel, lagi nang sumaway, lagi nagmurmur, lumaban kay Moises, ang Diyos ay nagpadala ng makamandag na ahas. At napakarami sa Israelites ay pinagkakagat at namamatay. Ngayon, dumaing sila kay Moises, paalisin mo ang ahas. Ang sabi ng Diyos kay Moises, kumuha ka ng kahoy at maglagay ka doon ng tansong ahas. At ang bawat tumingin sa tansong ahas na yon ay gagaling. Yung pala ay prophecy na, emblem ng gagawin ni Kristo
na lahat tayo nakagat ng kasalanan. Ang tunay na ahas ay si Satanas. At ang kanyang kamandag ay nanalaitay sa bawat henerasyon, ang kamandag ng kasalanan. Kaya lahat tayo pa impyerno pag namatay. Pero salamat, ang Diyos ay nagtayo ng ahas na sinisimbolohan na kahoy, na si Kristo ay ibabayubay sa krus ng Kalbaryo. Kaya kung ang sino man ay titingin sa Kanya, maliligtas. Amen? Lahat to may kamandag na ng kasalanan. Kaya ang bata ay pinapanganak pa lang, sabi ni David, ako'y ipinaglihi ng aking ina sa kasalanan. Ano ho? Ang kasalanan ay hindi kakanina. Binubuo ka pa lang sa sinapupunan ng iyong magulang. May minana ka ng kamandag ng ahas. Kaya kinakailangan mong tumingin doon sa krus ng Kalbaryo. Bakit? Siya ang nag-aalis ng kamandag. Gusto mo maligtas? Wala kang titingnan, kundi yung kordero ng Diyos. Maliwanag ba? Kasarap ka na ikipalangit pag namatay. Sa totoo na, magpakahirap-hirap na natin dito sa buhay. Ito ay pansamantala lang. Mahaba ng 100 taon. Bakit? Hindi nga natin tiyak kung makaka-100 taon tayo sa lupa Pero yan ang panukdulan. Pero salamat, may walang hanggang kagalakan nag-aantay. May napakaganda at walang katulad na kapalaran na nakaabang sa sino mang ang kasalanan ay naalis. Tiyak niyo na ba kayong naalis ang inyong kasalanan? Gusto niyo ba maalis? Hindi pagpapakabait. Mahihirapan ka. At imposible yan. Si Jesus nga wala naman itinuro Narito ang kordero ng Diyos. Ano may kwento yung kordero ng Diyos sa Old Testament? Para ang tao ay matanggap sa presensya ng kabanal-banalan ng Diyos, bawat individual na Hudyo ay magdadala ng kordero, tupang lalaki na walang kapintasan. At yung tupang walang kapintasan na yon ay papatayin. Yon ang nagre-represent ng bawat haharap sa Diyos. Dapat may dalang tupa, nakakatawan sa Kanya. Para matanggap ka, dapat meron kang tupang walang kapintasan. Papatayin yung tupa, ihahandog, at pwede ka nang tanggapin ng Diyos. Mga kapatid, matatanggap ka lang ng Diyos pag may kordero ng Diyos. At si Jesus yun. Klaro ba? Hindi 10 utos. Hindi binyag. Hindi bautismo, hindi relihiyon, hindi edukasyon, hindi kung anumang pamamaraang ipinamana sa atin ng mga tao. Ang sabi ng Biblia, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis. Mahalaga yun. Mahalaga yun. In fact, walang kasing halaga yun. Bakit? Kamatayan lang nag-aantay sa iyo, dadalhin ka na sa impyerno. Kapag ang kasalanan mo'y hindi naalis. Maliwanag ko ba? Sino tinuturo ni John the Baptist? Narito. So, ibig sabihin, ipinipresent niya. Narito. Kumbaga sa boxing, on the left side, on the right side, Manny Pacquiao. Ibig sabihin, ini-introduce niya si Pacquiao. Pagdating sa kasalanan nag-aalis, ang ini-introduce niya si Kristo. Kung baga sa mga nag-o-offer, talagang galing ng bukadera. Kung gusto mong maalis ang iyong putok, ito yung tawas. Ini-introduce niya yung tawas. Kung gusto mong maalis ang iyong kasalanan, ang ini-introduce ni John the Baptist, si Jesus. Behold, the Lamb of God. Amen? Walang ipinapakilala sa Biblia. Si Jesus lang. Number 2, hindi lang ito ang korderong itinuro. Ito ang korderong itinalaga. Ano ibig sabihin ng itinalaga? Ito talaga yung nakalaan. Ito lamang yung pamaraang nasa panukala ng Diyos. Behold, the Lamb of God. Narito ang kordero ng Diyos na nag
nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. Bakit tayo dumating dyan? Sa usaping yan, kordero ng Diyos. Hindi ito kordero mo. Hindi ito kordero na kung sino-sinong tao. Ito'y kordero ng Diyos. Kanya ito. Kaya ang kaparaanan ng kaligtasan, kanyang kaparaanan. Hindi kaparaanan natin. Klaro ba? Nung si Abraham ay inutusan na ihandog ang kanyang anak na si Isaac. Nabasa niyo ba yan? Si Abraham may anak ng pangalan Isaac. At hiningi ng Diyos si Isaac, ihandabuhi ka sa akin. Maaga pa'y gumising yung mag-ama at tinahak ng ilang araw yung lugar ng bundok. At nung maabot nila yon, inakmang uundayan ni Abraham ang liig ni Isaac na kanyang anak para ihandog. Pero sabi ng Diyos, Abraham, wag mong ituloy. Napatunayan kung ikaw'y tapat sa akin at may takot ka sa akin. Nakita ngayon ni Abraham, meron pala doong tupa. Yun ang iyong patayin. Bakit? Naglaan talaga ako ng tupa. Are you with me? Sa totoo na, mga kapatid, naka-reserve talaga. Itinalaga ng Diyos ang paraan. Tingnan niyo po, ang Isaiah 53 verse 7. Tingnan niyo po. Siya'y napighati, gayon man nang siya'y dinilamhati ay hindi nagbuka ng kanyang bibig. Ito po'y pagsasalarawan ng dadanasin ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ibig sabihin, nakahula na talaga yung nagagawin ng mag-aalis ng kasalanan. Hindi lang ito itinuro, ito'y itinilaga. Kaya naman, inihula na ang solusyon. Kaya makikita natin, si Jesus lang talaga nag-aalis. Kasi bukod sa ito'y itinuro, ito'y itinalaga. Ngayon, kung siya itinalaga, tingnan nyo pwede kang maghirap ang tubig ng bautismo. Ang binyag hindi naghihirap. Ang reliyon hindi naghihirap. Si Kristo ang naghirap. Maliwanag ho ba? Siya'y napighati. Gayon man nang siya'y dinalamhati ay hindi nagbuka ng kanyang bibig. Talagang ang Panginoong Sus ay nagtiis hanggang kamatayan. Hindi niya pinatulan yung lumura sa Kanya. Hindi niya pinatulan yung sumuntok sa Kanya. Hindi niya pinatulan yung sumipa sa Kanya. Hindi niya pinatulan yung nagkorona ng tinig sa Kanya. Hindi niya pinatulan yung humaplit ng mga kima sa Kanya. Hindi niya pinatulan yung nagtaas sa Kanya sa krus. Hindi niya pinatulan yung nagpako sa Kanya sa krus. Hindi niya pinatulan ang lahat ng mga panunaya sa Kanya. Bakit? Tiniis niya ito para ang iyong kasalanan ay maalis. Mind you, hindi biro ang ginawa para ang iyong kasalanan at aking kasalanan ay maalis. Tingnan nyo, siya'y napighati, gayon man ang siya'y dinalamhati, ay hindi nagbuka ng kanyang bibig. Gaya ng kordero, take note, kordero, na dinadala sa patayan at gaya ng tupang nasa harap ng mga manggugupit, sa kanya ay pipi, gayon may hindi niya ibinuka ang kanyang bibig. Kaya nga nung siya nakapako na sa krus, Ama, patawarin mo sila, hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ibig sabihin, walang galit, walang puot, walang paghihiganti, walang sama ng loob. Tayo, wag lang di mapulang pirat ang ilong, masama lasa. Diga? Tayo, wag lang mapula ang bigaga naman ng height mo. Masama lasa. Ngingiti-ngiti ka pero wag ka. Masama loob. Pero lahat na ng pagkaapig ginawa kay Kristo, tiniis para lang ang iyong sala at aking salay maalis. Ngayon, una, itinuro. Pandalwa, itinalaga. Tingnan po, patunayan pa natin na ito yung nakatalaga. Na pang-alis ng kasalanan. 1 Peter chapter 1, verse 18 hanggang 20. Andiyan pa ba kaya? Tingnan po ang sabi ng Bible. Na inyong nalalamang kayo tinubos
tinubos, inalis sa kasalanan. Hindi na mga bagay na nasisira ng pilak o ginto mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay. Take note, na ipinamana sa inyo ng inyong mga magulang. Kaya wag ho kayo maniwala sa mga pamana, mga tradisyon. Hindi totoo yan. Si Jesus lang ang nag-aalis ng kasalanan. Verse 19, tingnan niyo po sabi ng verse 19. Ano tumubos? Kundi ng mahalagang dugo. Take note the word again. Gaya ng kordero. Ang dinidin talaga, kordero. Narito ang kordero ng Diyos, nag-alis ng kasalanan sa libutan. Ano sabi? Na siyang tumubos, hindi ng ating ipinamana sa atin, kundi gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis. Sa makatuwid bagay ang dugo ni Kristo. Ito ang inyong pansinin pagdating ng verse 20. Na nakilala nga ng una bago itatag ang sanlibutan. Ibig sabihin, si Kristo talaga ang nakatalaga, nakaplano. Mga kapatid, kung si Jesus, therefore, mali yung iyong paniniwala. Mali ang aking naging paniniwala. Bakit? Ang paniniwala ng Diyos, ang panukala ng Diyos, ang ipinalano ng Diyos, ang ipinanukala ng Diyos, ay kordero ng Diyos. Klaro ba? So, wag ka nang gigil. Alisin mo ng anting mo sa gigil. Ha? Ang alam ko, ako'y mabait, ako'y wala naargabyadong tao, ako'y palangit. Hindi nga yan. Anting mo lang yan. Saan? Sa gigil. Bakit? Una, ang itinuro, kordero ng Diyos. Pandalwa, ang itinalaga. Kita nyo, sabi ng talata, na nakilala nga. Kilala na, alam na. Kailan pa naalaman? Nang una, bago itatag ang sanlibutan. Ibig sabihin, wala pa ang mundo, nakaplano na. Na talagang ang mag-aalis ng kasalanan ay ang kordero ng Diyos. Gusto nyo ba kayo pumunta ng langit? Ayaw nyo? Alam mo, pag ayaw mo sa langit, simple lang, gusto mo sa impyerno. Kasi wala namang purgatorio. Wala purgatorio. Magbasa kayo ng Bible. Ang pinag-uusapan lang sa kabilang buhay, langit at impyerno. Kaya kapag hindi mo tiyak na ikay palangit, impyerno ka. Kung ikaw naman, ang iyong mga kasalanan ay maalis, palangit ka. Kaya inaaral natin yung nag-aalis. Ang nag-aalis, narito ang kordero ng Diyos. Sa iba, kinanta lang yan. Kordero ng Diyos na nag-aalis. Paano naalis? Magbabarik ka pa rin. Mahilig ka pa rin sa pornography. Mahilig ka pa rin sa sugal. Nakakanta ka lang ng nag-aalis, pero andyan ka pa rin sa iyong kasalanan. Ang kailangan mo si Jesus. Magsisi ka ng iyong kasalanan. Manampalataya ka kay Jesus. Walang nag-aalis ng iyong kasalanan. Kahit paawitin mo yan, hindi automatic yan. Ang kinakailangan ay basag na puso. Lord, makasalanan po ako. Nagsisisi po ako. At pinaniniwalaan ko yung ipinapakilala, narito ang kordero ng Diyos. Una, itinuro. Pandalwa, itinalaga. Tingnan pa natin. Sa Apocalypse 13 verse 8. At ang lahat na nangananahan sa lupa ay magsisisamba sa Kanya na ang kani-kanyang pangalan ay hindi nasusulat sa aklat ng buhay. Again, kordero. Na pinatay buhat ng itatag ang sanlibutan. Actually, ang katuparan na yan, 2,000 years ago pa lang na si Kristo pinatay sa krus ng Kalbaryo. Pero di yan, bago pa itatag ang sanlibutan. Ibig sabihin, yung nangyari sa krus talagang nakapanukala na noon pa. Amen? Kaya, God is able to carry away our sin. Kaya ng Diyos na alisin ang iyong kasalanan. Pero ano ang ginawa? May itinuro. Sino itinuro? Hindi si Maria. Hindi ang Pope. Hindi ang religion. Hindi ikaw mismo, magpakabait ka lang. No. Behold, the Lamb of God. Pandalwa, yung itinuro. Ito pala yung nakaplano. Itinalaga. Then pantatlo, ito po yung inialay.
Amen? Hindi siya lang itinuro, hindi lang siya itinalaga, talagang aktual na siya'y inialay. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan. Bakit nandiyan inialay? Sapagkat maalis lang ang iyo at aking kasalanan, inialay ang kanyang buhay. Tingnan po natin ang Isaiah 53, verse 4 hanggang 6. In fact, sa verse 14, nalimutan ko lang, nagkatawan-tawan Diyos. Again, dito sa Isaiah, para makatipid tayo ng time. Tingnan nyo ha, ito'y propesya, hula, tungkol sa itinuro ni Juan, tungkol sa itinalaga na mag-aalis ng kasalanan, ngayon, inialay. Tunay na kanyang dinala ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kapanglawan. Gayunmay, ating ipinalagay siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at dinalamhati. Kala niyo mga kapatid, yung ginawa kay Jesus na brutal, ang isip ng mga taong hindi pa naaalis ang kasalanan kasi siya'y pinarusahan ng Diyos, masama siya. Pero sa ating nananampalataya, alam natin, siya yung nag-aalis ng kasalanan. Siya yung itinalaga. Kaya naman siya'y inialay. Tama? Tingnan niyo po verse 5. Verse 5. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating kasalanan. Hindi siya pinarusahan ng Ama dahil siya'y makasalanan. Siya'y pinarusahan ng Ama dahil ng ating kasalanan. Aalisin nga niya eh. Kaya siya yung nagdusa sa tayo natin. Alam mo kapatid, kapag hindi ka nananampalataya kay Jesus, ikaw pa rin na magdudusa ng iyong kasalanan. Pero kung ikay mananampalataya kay Jesus, pinagdusahan na ni Jesus ang iyong kasalanan. Kaya, kaya na niyang alisin. Ngunit siya'y nagusugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya at sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Verse 6. Tayong lahat, naggaya ng mga tupa ay naligaw. Tayo ay tumungo bawat isa sa kanyang sariling daan. At pinasan sa Kanya ng Panginoon ang kasamaan nating lahat. Hindi lang itinuro, itinalaga, inialay. Inialay na ni Jesus ang kanyang buhay. Kaya wala kang pag-asa, kundi yung inialay. Bakit? Yan ang nag-aalis ng kasalanan. Amen? Kung iba pa rin ang iyong paniniwalaan, pagdurusahan mo talaga ang kasalanan mo. Pero kung ikay susuko kay Jesus, walang kasalanang hindi kayang alisin. Klaro ba? Napakasarap yan. Okay, patulan pa natin ang pantalata. Sa dito na tayo, sa 1 Peter chapter 2, verse 24. Na siya rin ang nagdala. Tingnan niyo ha? Siya rin ang nagdala ng ano? Ng ating mga kasalanan. Alam niyo mga kapatid, hindi biro yan. Alam niyo ba kung bakit ang Panginoong Sus ay talagang matindi ang pagdurusa? Bakit? Siya ang nagmukhang makasalanan dahil nang dalhin niya ang iyong kasalanan. Ay ngayon, hindi naman iisa ang kanyang dinala eh. Halimbawa, kayo ba'y may taling? May taling ba kayo? Ano kayang itsura mo kung lahat ng balat mo'y taling? Imagine mga kapatid, ano itsura ng Panginoon sa cross? Lahat ng kasalanan, dinala niya. Pangit ang kasalanan, pero dinala niya. Kaya ang anak sumama, pumangit, walang mananasa sa kanya. Bakit? Dinala niya. Sino dito sa inyo may bune? Wag nang mahiyang umamin. Na? Ay, ang iba sa inyo siguro, pudpud ng pudpud sa ano? Na simple. Dinadaan sa pagayon-gayon. Imagine, halimbawa, lahat ng balat ay puro bune. Ang pangit. Si Jesus, bakit pinarusahan ng Ama? Pumangit si Jesus, bakit? Dinala ang kasalanan mo.
para lang maalis. Amen? Mga kapatid, ang kasalanan ay hindi biro. Alam niyo ba ang kalikasan ng kasalanan? Pag sinabing kalikasan, nature. Ano ba ibig sabihin ng nature? Ano ang nature ng bato? Matigas. Ano ang nature ng tubig? Nakakabasa. Ano ang nature ng apoy? Bakit ang apoy ay nakakapasok? Dahil mainit. Tama? Ano ang nature ng isda? Lumangoy. Bakit ang isda ay lumalangoy? Kasi isda siya eh. Bakit kayo nagkakasala? Kasi likas kang makasalanan. Kaya ang ibon ay lumilipad. Bakit? Yun ang disenyo ng pagkalikha sa kanya. Lumipad. Bakit ang isda ay lumalangoy? Yun ang disenyo ng pagkalikha sa kanya. Ngayon alam ba mga kapatid, ba't ka nagkakasala? Kasi likas tayong makasalanan. At ano ba ibig sabihin ng kasalanan? Lahat na nangyari kay Jesus sa krus ng Kalbaryo, doon inilarawan kung ganong kasama ang kasalanan. Anong ginawa kay Jesus? Niluran. Ibig sabihin, hinahamak ng kasalanan ang Diyos. Pag ikaw ay niluran, anong tingin niya sa'yo? Ha! Basura ka lang. Ibig sabihin, nung luran ng tao si Jesus, hamak si Jesus. Yan ang kasalanan. Kaya hindi biro ang kasalanan. Bakit? Hinahamak mo ang Diyos. Ha? Sa totoo na. Sa totoo na. Kaya naman ang Ama, hinamak ang anak dahil sa atin. Maalis lang ang ating kasalanan. Maliwanag ko ba? Kaya kung ligtas ka na, dapat hindi nahamak si Jesus sa iyo. Men, alam mo, malalim ito eh. Maay-ay ito eh. Ubusin itong oras ko. Alam mo, kung susundin ko lang oras ko, ating aay-ay pa yun. Matindi ang kasalanan. Matindi. Hindi ito para bang ang gabok lang na pwedeng pispisin. Hindi rin tato na pwedeng ukain ang laman. Nasa puso yan. At hindi ito pusong tumitibok. Kaluluwa yun. Kaya hindi ito kayang linisin ng material. Spiritual ang lunas dyan. Are you with me? Pambira. Kaya ito hinahamon ko kayo. Kaya may Ezekiel 36. Ano ba Ezekiel 36? Ang konteksto niyan, hinahamak ng Israel ang Diyos. Kaya babigyan ko sila ng bagong puso upang ang aking pangalan ay hindi nahamakin. Kaya kung naligtas ka, dapat hindi na si Kristo hamak. Ha? Kaya dapat ang linggo mahalaga na sa'yo. Amen? Kaya dapat ang Bible mahalaga na sa'yo. Christ no longer despised and rejected. Then last, gusto niyo ba yung kasalanan maalis? Is God able to carry away our sins? Kaya ba ng Diyos na alisin natin kasalanan? Kaya. Pero may tinuro. May tinuro. Ha? Hindi ikaw ang itinuro, ikaw ang aalisan. Ang itinuro, yung mag-aalis. Sino? The Lamb of God. Sino yung itinuro niyan? Yan pala'y itinalaga. At yan ay inialay. Then last, ang korderong yan, inalis ang ating kasalanan. Inalis ang ating kasalanan. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis. Therefore, kung sasampalataya sa Kanya, hindi na nag-aalis, inalis na. At kung iyong kasalanan ang dahilan para ikipunta ng impyerno, ba't ka padadalhin ng impyerno kung ang dahilan ay inalis? Maliwanag ko ba? Kayo ba, tiyak na ninyong kayo palangit? Pag namatay, hindi biro yan. Magsaya kayo kung totoo yan.
Baga tayo. Kasi masyado kang ang taas ang pangarap sa mundo, kaya kahirap na hirap pag hindi mo maabot. Gayong yung pinakamataas na pinapangarap ng tao, naibigay na sa iyo. Kung talagang ikaw ay palangit. Sa totoo na. Si Solomon nakamta ng lahat, pero timawa, hungkag, vanity. Alam mo, sa totoo na, salamat na lang kung meron tayo na naglilingkod pa sa Kanya. Kaya tayo hirap eh. Ang gusto nating abutin, yung lampas naman na ang ating naabot. Lampas na ang ipinaabot sa atin ng Diyos kung si Kristo nasa atin na. Tama ba? Ngayon, inalis. Tingnan niyo po ang Psalms 103 verse 12. Tingnan niyo po. Tingnan niyo po ang sabi ng Bible. Makinig po kayo. Kung gaano ang layo ng silanganan sa kalunuran, gayon inilayo niya ang mga pagsalangsang natin sa atin. Gaano kalayo ang kanluran silangan, gayon niya inilayo. Ibig sabihin, dahil sa inihandog, dahil sa itinuro, itinalaga, inialay, na nag-aalis ang kasalanan, inalis. Gaanong pagsasalarawan ang pagkaalis? Kung ganong kalayo ang kanluran silangan, gayon inilayo. Ibig sabihin, talagang hindi na tayo aalalahanin at tinatanggap ng Diyos bilang makasalanan pa, naalis na, inilayo na ng napakalayo. Klaro ba? Bonus na lang ikinakapag-aral. Bonus na lang ikaw ay nakapagtapos. Pero talagang pinakadakilang biyaya ay yung kasalanan mo'y inalis. Tayo minsan parang ang pinakamalagay lupa eh. Lumalim ka. At i-appreciate mo 'yon. Dahil hindi naman tayo nagsisinungaling dito. Tama naman ang aral ng Diyos, ba? Tama ho ba? Naniniwala ho ba kayo diyan? Abay tayo linggal na linggal. Kasi nagiging standard mo mundo. Hindi yung sinabi ng Diyos. Bonus na lang ang pangmundo. Pero ang pinakamaganda ay naalis ang kasalanan mo. Hindi ka na pa impyerno. Amen? Hebrew chapter 10 verse 12 hanggang 14. Tingnan po natin ang sabi ng Bible. Ngunit siya nang makapaghandog ng isa lamang kordero ng Diyos, inialay na, inihandog na, ng isa lamang hain patungkol sa mga kasalanan, magpakailanman ay umupo sa kanan ng Diyos. Ano ibig sabihin, umupo sa kanan ng Diyos? Tapos na. Kaya handog na. Kaya kung ikaw sumampalataya sa Kanya, ariglado na. Tanggal na ang lahat ng usapin. Natupad na ni Jesus ang lahat ng ating kinakailangan. Kaya nandun siya sa kanan ng Diyos, nakaupo, namamagitan sa Ama. Pag tayo namatay, Ama, huwag mo dadal sa impyerno yan. Alalahanin mong namatay ako para dyan. Inalis ko na ang kanyang kasalanan. Amen! What a blessed hope! What a blessed assurance! Why? Inalis niya ang ating kasalanan. Kaya tinatanggap na tayo ng banal na Diyos dahil ang kanyang banal na anak na pinambayad sa ating kasalanan. Kaya bonus na lang yung masipag ka sa lupa, pinagpapala ka. Hindi yan dapat ang pinag-uugatan ng iyong galak. Ang iyong pinag-uugatan ng galak, I know, lahat ng kasalanan ko'y napatawad. At ako pag namatay, palangit. Amen? Tuloy natin. Buhat noon, nung siya umakyat sa langit at namamagitan sa atin, nakaupo sa kanan ng Ama, hanggang sa kanyang mga kaaway ay maging tungtungan ng kanyang mga paa. Babalik siya mag-ahari. Then verse 14, sapagkat sa pamamagitan ng isang paghahandog, kanyang pinasakdal. Ganong katagal? Magpakailanman. Ibig sabihin, inalis magpakailanman. Kaya ang tunay na mananampalataya ni Kristo, langit talaga ang tungo. Bakit? Magpakailanman.
inalis. Kung gano'ng kanlayo ang kanluran, silangan, ganun pinaghiwalay ko ang inyong mga pagsalangsang. Kaya kayong mga tunay na ligtas, may maging masaya kayo. Ha? Lalo tayo maghihiting. Lalo tayo maglingkod. And then, Micah chapter 1 John 3 verse 5. Dalawa pang talata, nais kong basahin. At nalalaman ninyo na siya'y nahayag na katawan tao upang mag-alis. Amen? Amen o ba? Ngayon, nanampalataya ka ba kay Jesus? Ay di ang iyong kasalanan ay naalis. Why? God is able to carry away our sin. Pero, dapat natin tatandaan, may itinuro, may itinalaga, may inihalay. Kaya naman, inalis ang ating kasalanan. Alang-alang doon sa itinuro, itinalaga at inaalay. Walang kasalanang hindi inalis. Bakit? Ito'y sabi, at nalalaman ninyo na siya'y nahayag upang, mag-alis, hindi ng tagihawat. Hindi ang mission ni Kristo mag-alis ng tagihawat. Given na yan. Hindi mag-alis ng putok. Tawas ang kailangan dyan. Pag putok, tawas ang kailangan dyan. Pero pag kasalanan, si Jesus yan. Iba na, sumama ang tingin sa akin, parang may putok yata, Eh, hindi si Jesus. Pero si Jesus pa rin. Alam mo, bakit? Kapag naka-Jesus ka, nagbabago ang ugali mo at pananaw sa buhay. Amen? Nakakahiya pala ko Putuking. O, dahil ni Jesus, naging conscious ka rin sa sarili mo. Bakit? Ang nakay Kristo ay bagong nilalang. Amen? Pero ang ating mensahe, si Kristo ay nagkatawang tao upang mag-alis. At sa kanya ay walang kasalanan. Kaya kaya siya lang ang pwedeng mag-alis kasi walang aalisin sa kanya. Kaya si Jesus lang ang pwedeng magpatawad dahil siya mismo ay walang sukat ihingi ng tawad. Dahil siya ay banal. Ang lunas sa makasalanan ay yung walang kasalanan. Bakit si Kristo ay walang kasalanan? Kasi siya'y tao sa pagiging Diyos na nagkatawang tao. Klaro po ba? Then last na talata. Micah chapter 7 verse 18 and 19. Sino ang Diyos na gaya mo? Tingnan nyo na nagpapatawad ng kasamaan. Ang ibig sabihin, nag-aalis ng kasalanan. Sino ang Diyos na katulad mo? At pinalalagpas ang pagsalangsang na nalabi sa kanyang mana. Pag sinabing pinalalampas, anong idea? Halimbawa, pinagsalita ka naman sa may, huwag mo patulan, palampasin mo na lang. So, totoo na si Kristo, hindi niya pinatulan ang ginawa sa kanya. Pinalampas lang niya. Ano kapatid, pag nanampalataya kay Jesus, hindi na tayo papatulan ng Ama, palalampasin ka na lang dahil sa kanyang anak. Amen ba? Tama at pinaglagpas. Ano ba siyang yan? I'm sorry pala, hindi pala yun. Tama ba itong binabasa ko? Tama naman pala Sino ang Diyos? Hindi, balik tayo. Nagaya mo na nagpapatawad ng kasamaan at pinaglalagpas ang pagsalangsang ng nalabi sa kanyang mana. Hindi niya pinipigil ang kanyang galit na magpakailanman sapagkat siya'y nalulugod sa kagandahang loob. Siya'y muling magtataglay ng habag sa atin. Kanyang yayapakan ang ating kasamaan at kanyang ihahagis ang lahat ng naliyang kasalanan sa mga kailaliman ng dagat. So, ganyan magpatawad ng Panginoon. Itatapon na yan sa kalaliman ng dagat. Kaya, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan. Sino nag-aalis?
May gamot na ba ang ulcer? May gamot ng ulcer? Naaalis. May gamot na ba ang gutom? Sino sa inyong gutom na? Paano maalis ang gutom? Kakain. So, hindi automatic. Kahit gutom ka pero ayaw mo kumain, gutom ka pa rin. Si Jesus ay nag-aalis, pero hindi automatic. Tama? Dapat magsisi ka. Aminin mo ikay makasalanan. Pagsisihan mo yun. At manampalataya ka. Kayo ba'y uhaw? Automatic ba na mawawala ang uhaw kung di kayo inom? Kahit si Jesus ay inialay na nag-aalis ang kasalanan, pero matigas ka pa rin sa iyong sariling paniniwala, hindi uubra yan. Tama? Kaya nga wala tayong itinuro kundi si Jesus lang. Ngayon, kung may iyo ka pa rin, ay hindi naman namin kayo para pagbawalan. Pero, mas tama ang Diyos kaysa sa iyo. Alam mo siya, totoo na? Lahat ng tao pwedeng mag-angkin. Pero salamat, may Bible. Ano? Hindi ka namin sasawayan, wala kaming karapatang sabihang garnet, wag yan, wag yan. Ang amin lang, may sinabi ang Bible. Tama? At doon tayo. Naliwanag ko ba? Tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos, sana